Hello soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan. Kabay Libra, this reading is for you. Tignan natin ang iyong January 4 to 10. 2026, syempre. Happy New Year sa inyong lahat. Happy more blessing to come this coming 2026 sa pagpasok ng 2026 sa mga Libra. Tingnan natin. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin nyo lang guys, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito. Kayo masyado maapektuhan. No? Para magkaroon din kayo ng mga idea, kung mga pwedeng maging aware kayo, di ba? Mas good yung gano'n. Pero kung gusto niyo na positive lang, hindi itong channel na to para sa inyo. Tingnan muna natin. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga decision making na gusto mong gawin sa buhay mo, no? Pero maaring nagkakaroon ka ng doubt dun sa sitwasyon or maaring na hindi ka makapag-decision talaga. Maaring nalilito ka or may pag-aalala. Maaring nahadon ka rin sa point na may mga, kumbaga sa iba sa inyo, may mga kinakaharap kayo na isang sitwasyon na nagkakaramdam kayo ng konting stress, painful, ganyan, na anxiety kayo, pwedeng gano'n, pwedeng sa trabaho nyo, pwedeng sa karelasyon nyo man yan, na doon sa point na yun. Sa iba sa inyo, gano'n na. Nandito yung sitwasyon mo na gusto mo ng may mga bagay na gusto mo nang matapos and you want to be peace, no? Sa nakikita ko dito. Pero nakikita ko dito, magkakaroon ng katapusan. Ibig sabihin, after mo ng mga hirap o painful situation, o yung kung napopokus ka man sa painful, mga deep wound, deep happiness situation sa buhay mo, ang nakikita ko dito is magkakaroon ng katapusan yun. Maaaring may mga mangyaring pagbabago na this time and makakapil ka na magkakaroon ka na ng mental peace this time. May mga good karma coming sa buhay mo. Nandito ka sa sitwasyon mo na yung goal na yung goal na gusto mo tahakin. O yung goal na tatahakin mo this time dahil sa pagbabago na nagaganap ang mangyayari sa'yo is mas magiging okay ka doon. Trabaho man yan o sa relationship man yan o sa mga bagay na desisyon mo sa buhay mo. Kasi there's an end of a cycle happening to your life. Yan. May paglipat, maaring kung paglilipat ng trabaho, lugar, place, bahay, kung ano man yan, or pwedeng may aalis, may lilipat, pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo, may mga magkakaroon ng mga unexpected or nagkaroon ng mga unexpected change happen into your life, and nandito ka sa sitwasyon mo na, yun nga, may mga nag-open na door para sa iyo. Sa tatahakin mo to magiging there's a victory and success happen to your life. Ibig sabihin, mas magiging good yung destiny mo. Sa nakikita ko dito, mas more on peaceful, mas more on may harmony. Kumbaga may pagkakaisa at may mga tao na makikita nila yung pagkakakilanlan mo, no? O yung may mga recognition or mas makikita nila kung sino ka, yung kakayahan mo, yung kagalingan mo, na handon sa point na yon sa iba sa inyo. And you will become a center of attention din sa nakikita ko sa'yo dito. Maaaring pag-uusapan ka. Yan. Or maaari din na handoon yung magkakaroon kayo ng mga bonding situation or pagkikita, no, ng mga taong malapit sa'yo. Yan. May mga union, togetherness sa iba. Sa iba dito is this sa love life. Pero kung nagkaroon ng third party dito, sa iba dito may third party, maaring isa sa inyo is pipiliin na niya yung isa. Yun ang nakikita ko dito. Pero sana hindi pa rin pero hanggang yung sa point na parang inaalala niyang magkaroon ng katapusan, pero sana matuloy na mag-end yung situation na hindi kayo pagsabayan if ever may third party ha.
Yun ang nakikita ko dito. May mga action at nandito ka na rin sa sitwasyon mo, may mga decision making or magkakaroon na ng clarity sa buhay mo, naitatama mo na yung mga mali. May mga action or mga i-correct ka this time. Magkakaroon ng mga collaboration or may tao dito na makikipag-deal. Ibig sabihin, may tao dito na kakausapin ka or meron siyang sasabihin sa'yo or pwede rin na merong dealing, pwedeng gano'n, no? Or nandito yung iba sa inyo, there is a partnership. Ganun ang nakikita ko sa'yo. Ba't kaya may tao nagsisinungaling? Tingnan natin, meron tayong Cancer, Libra, Capricorn, Leo, and Virgo. Okay, dito ka, this week ang nakikita ko sa'yo is magkakaroon, sa tingin ko magkakaroon ka lang ng reflection from the past situation. Yeah, may mga feeling, emotion, or reflection from the past situation, magre-reflect yun sa'yo. Pero may delay, no? Hoping hindi lahat. May mga unclarity situation o walang katiyakan or thinking about negativity sa iba sa inyo, aring ganon. At ito rin yung nakakaramdam din ng iba sa inyo ng konti anxiety. Ganyan, may mga pagkabalisa or mga small problem ako na nakita. May mga inaalala din kayo kasi dito sa nakikita ko dito. Pero may challenge ka ha. Huwag kang mag-commit. Sa iba sa inyo, huwag kang mag-commit sa stressful situation in life. No? Sa mga problem. Kasi the more na magko-commit ka, the more na hindi mo ma-actionan or the more na hindi ka makakapag-focus sa mga purpose in life mo this time. Sa mga dapat mong i-main concern. Kung mahahata ka na nakaraan, ikaw ang talo. No, kailangan, you need to commit to pursue or to move dito and you need to look to the future. Kailangan mo rin dito talaga is manindigan. Kung sa mga desire mo, kailangan mo ang mag-action, no? Pilitin mo, kumbaga, no? And be loyal dun sa sitwasyon na yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Siyempre, meron mga loneliness. Ako nakikita sa iyo, tulad ng sabi ko, ending of situation, sadness, and may mga transformation na magaganap ang mangyari. Pero hoping lahat makaalis dito sa sitwasyon na to. May mga chismis. Ibig sabihin, ikaw ay pinagchichismisan. Yan. Maaari nga din yung sitwasyon na ito mga nagchichismis na ito sa'yo is o titingnan ko dito, wala ka rin naman kasing pakialam, no? Sa kanila. Kasi parang you put boundaries din naman sa kanila. Parang nga doon yung hindi, siguro nag-uusap kayo, pero hindi ganun na ano, na yung, may boundary ba, kumbaga. Yun ang sinasabi dito. May mga delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Maaring kung sa aspeto na yan, na delay, madidelay, o i-delay, pwedeng ganun. Or you thinking about delaying. Asikasuhin nyo na kung may mga papers and documents na kailangan asikasuhin nyo. Basahin nyo maigi, no? Ang nakikita ko dito. And then, ang nakikita ko rin dito is may mataas ang ego. Yan, may mga paghihiwalay or inihiwalay mo talaga yung sarili mo sa mga taong chismosa, sa mga taong mag-waste ng energy mo, yung gano'n sa iba sa inyo. No? And also is may mga sinasabing government or official building. Pwede may mga related doon yung mga papers and documents, ganyan. O may mga asikasuhin ka related doon sa sitwasyon na yon. Yun. Yung iba sa inyo, maybe you are a tarot reader or nahandoon yung mga mahilig magpataro o kaya may tao nagpapataro sa'yo. Ganyan. Titignan niya kung ikaw is loyal sa kanya. Or maybe this is you. No? Titignan mo na kung loyal yung person mo sa iyo. Maaaring may mga aso or pusa kayo, alaga kayong ibon or anumang animals dyan. May mga allies din, syempre. May mga allies or quarrel or questioning. Nakikita ko dito is magkakaroon ka ng questioning, quarrel or quarrent man yan, or pakikipag-usap man yan, sa isang babae. Pwede itong babae na to is malapit sa'yo. Or pwede rin na itong babae na to is nahandun yung loyalty mo or handun yung paniniwala mo sa kanya. Or maybe this is you sa iba sa inyo. Your energy. Yung iba sa inyo, no, kung titingnan ko dito, when it comes to a relationship, magkaiba kayo.
puwedeng malayo yung edad niyo o kaya naman, puwede rin na, hmm, magkaiba kayo ng bansa, 'no? Or puwede rin na ito is may different, hindi ko alam, maybe different o paniniwala sa Panginoon, puwedeng gano'n. Lahat naman may mga different o paniniwala, pero dito siguro halimbawa ikaw Catholic ka tapos siya ganito, siya ganyan, Buddha o kaya ano ano man 'yan, nandun yung may ganoong tao, basta different yung ano niyo, energy ni Libra. Yung iba sa inyo ha. Oh! Sabay gano'n. Okay. Okay, ang energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na um, nagiging open ka sa mga tao na na alam mo na may loyalty sa'yo. Nandun yung, kumbaga, hindi lahat no? Kasi nandun yung ano yung boundary mo tulad ng sabi ko kanina, 'di ba, sa mga tao na alam mo sa sarili mo kung sino yung loyal sa'yo, alam mo sa sarili mo kung sino yung mga nagsisinungaling sa'yo. Nandun ka sa point na yun, yun yung energy na nakita ko sa'yo. Energy mo, yes, ang blessed, 'di ba? Ang ganda ng energy mo dito, very stable sa nakikita ko dito. When it comes naman sa relationship nyo, sa family man yan o sa karelasyon mo man yan o sa kasamahan mo sa trabaho, yung iba sa inyo is okay siya, no? Maganda siya, handun yung loyalty. Pero mag-ingat ka rin kasi iba sa inyo sa kasamahan mo sa trabaho mga dishonest. Handun yung mga sitwasyon na unfair, no? Handun yung mga sitwasyon na hin, wala, sinungaling. Kumbaga, pwede rin na pinag-iisipan kanila ng hindi maganda, ganyan, ng masama, ganyan. Yun ang nakita ko dito, mga sinungaling at hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mga tao na to, no? May mga taong hindi ka talaga gusto or galit. Yun ang energy na nakikita ko sa'yo. And then, nandun din yung, kasi parang ang nakikita ko sa'yo dito, nandun yung katahimikan. Alam mo yung katahimikan, nandun yung pagtitiwala mo sa sarili mo at pagtitiwala sa mga tao na nagbibigay ng pagpapahalaga sa'yo. Yun. Kumbaga, you feel calm sa nakikita ko dito. Marami ka na rin natutunan sa nakikita ko naman sa'yo. And nagkakaroon naman din ng mga ano. Kumbaga, yung lakas ng loob mo or your courage, no, nagkakaroon ng recovery this time. Bumabalik siya. Parang nandun ka na sa sitwasyon mo na hindi ka na magpapatalo, hindi na ako magpapaapi, or hindi na ako magpapaloko, yung mga ganong sitwasyon. Maaari nagkaroon ka na ng awakening sa sarili mo, sa iba, sa inyo. Tingnan natin ang parating. Anong parating sa kanya? Parating sa iyo. Meron ako nakikita na pinag-uusapan related to a bahay, mana, or territorial. Maaari may mga issue. Parating sa iyo. Uy, happiness. Diba? Parating sa iyo, busy ka. Busy yarn. Ang nakita ko sa iyo is marami kang gagawing task, marami kang gagawin mga priorities this time, multiple priorities. Yun. Napaka-happy. Yung iba dito pa rin sa'yo may mga celebration, happiness, positivity is coming also sa iba. Ang nakikita ko dito sa parating sa'yo is may tao. May taong pabalik. May taong ko-connect sa'yo. May taong ko-connect sa'yo. Either ito is nagkaroon ka ng distance, pero babalik. Pwedeng kakilala mo na rin ito. Meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, na andito lahat. Andito lahat dito pala. Wala palang Earth. Aquarius, Gemini, and Libra. Ito Gemini ito. Ay, andito palang Earth. Andito lahat. Taurus, Virgo, Capricorn.
May tao dito na babalik or kakausapin ka. Maaring itong tao na 'to is I don't know, siguro nagkakaroon naman kayo ng pag-uusap, limited, parang gano'n. Pero ang nakikita ko dito is nananahimik siya na muli siyang babalik. Parang parang ano, multo na ng buhay, parang gano'n. 'No, o kaya naman, baka naman ang layo ng trabaho niya talaga or baka naman naging busy siya o naging busy-busy siya, so kaya nagkaroon kayo ng distance. Puwede itong tao na 'to is sa iba sa inyo, hindi naman lahat, nakaramdam ka sa kanya ng sakit, ganyan, sa iba sa inyo. And then also, parating sa iyo, breadwinner kasi kayo 'no, sa nakikita ko dito. Alam mo yung pagiging breadwinner mo, yung minsan kahit kahit na gusto mong tumalak, tahimik ka na lang, alam mo yung gano'n? Kahit na gusto mong magsalita, tahimik ka na lang. Mas tinatanggap mo na lang na masaktan ka. Alam mo yung hindi ka ano, hindi ko nakita na para Armalite, hindi gano'n sa nakikita ko dito. Yeah, mas more ka nagiging malakas, mas more kang nagpapatatag dito sa sitwasyon mo. Parating din sa'yo, maaaring magkakaroon ka ng koneksyon sa isang tao na magkakaroon kayo ng pag-uusap related to a money or related ito sa project. Puwedeng mga kapatid mo, anak mo, kaibigan mo, ganyan. Parating din sa'yo may mga tao na makakaramdam ka sa kanilang painful situation. May mga frustration kasi ako na nakikita dito. Ingat ka na lang ano, habaan mo na lang yung PC mo dito. Kasi 'di ba kanina ko pa nakikita yun na parang may mga tao na hindi ka gusto. Yan, magkakaroon ng may mga unexpected situation happen into your life. Maaring ito is gulo or maaring ito is makakaramdam ka sa kanya ng dissatisfaction or dito sa sitwasyon na 'to ng dissatisfaction or pwede rin na ito is nangyari na 'to dati. Nangyari na 'to dati. Yung nangyari dati mauulit lang muli ngayon. Halimbawa sa kasamahan mo, hindi kayo naging okay, 'di ba? O kaya sa kapatid mo, o kaya sa karelasyon mo. Babalik lang 'yun. O kaya naman magkakaroon siya ng dissatisfaction sa'yo, vice versa. 'Yun ang nakikita ko. Pwede rin sa ano, trabaho, situation, kasi may lalaki ako nakita dito. Oh, pagtahak ng bagong direksyon sa iba sa inyo po, no? Iba sa inyo bagong work ang naghihintay sa inyo. Ano dapat iwasan niya? Marami opportunity na darating sa iyo. Mag-choose ka ha. Ito magmadali. Dapat niya iwasan. Libra. May mga new project ang iba sa inyo. Aba, o nga, no. By the half of the year, magiging maganda ang buhay mo. Ay, magiging maganda po. Ang mas more magiging maganda yung takbo ng pangyayari sa iyo. Ay, gumin na anak. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Oy, meron kang 4-4 oh. Okay, dapat mong iwasan, siyempre iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, yung ma-loss of thought ka, ganyan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung balik-balikan yung mga nakaraan or ulit-ulitin yung mga nakaraan, yan. Sabay ganun eh. Iwasan mo na yun. O kaya kung may babalik man, it's up to you na yun. No? Pero, kailangan maging matapang at maging matatag ka na. Kailangan you need to control yourself. Diba? Kailangan na hindi yung magpapa-under ka. Pero nasa sa'yo yun. It's up to you na yun. Yan. Iwasan mo na maulit muli yung nakaraan o bumalik sa nakaraan. Or, hindi naman masamang bumalik sa nakaraan kung good way yon. Pero pwede ka bumalik sa nakaraan, mag-pick up ka lang doon kung ano mga bagay na kailangan mo ma-learning. Ganyan. Yung matutunan ba. 2026 na, no? Hello. Yan. Iwasan mo na hindi ka mag-action. Na hindi ka maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo, na hindi ka moving forward or not doing your passion. And syempre, iwasan mo yung may stagnant ka, ganyan, iwasan mo yun, o kaya is, kinakailangan mo kasi mas more on maturity this time. So, nakita ko dito, i-close yung mga dapat na i-close. Yun. Iwasan mo
Yun, iwasan mong ma-pressure, no? Iwasan mo yung mga tao na gusto nila kontrolin ka nila, gusto nila ganito. Yung equal lang, no? Yung pair. Kasi dito pa lang, di ba, parang hindi naging maganda. Yun, you need to avoid. May mga bagay ka na kailangan mo i-avoid. Ganyan. May mga, wag ka nang, iwasan mo na yung maging tanga ka na, maloko ka, ganyan. Kailangan sa'yo is start a new beginning in life, no? Yan. From the zero, from the top, ay babalik ka sa simula, oh. Diba dito, kung babalik kayo sa simula, halimbawa, single na kayo, ganyan, o kaya may mga bagay na kayo i-let go, ganyan. Or trabaho man yan. Tingnan natin ang love. Alam mo, hindi pati. Oo, may mangyayari sa yung simula. Diba dito may travel? Malayo man o malapit yan. May mga problema ka na matatapos talaga. Someone's spying. Bakit may dito, oh? May tao dito. Ako, mag-ingat ka sa pera mo. Mag-ingat ka sa pera mo. Sa iba naman sa inyo, may taong manggagamit. Love. Sa iba naman sa inyo, yung may mga kasamahan ka na or mayroong kasama mo sa trabaho or maybe your boss o kung sino man yan, manager, love. May dark thought. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, isa sa inyo is maaaring may karelasyon or nagkaroon na ng family. No? Pero meron ka daw makikilala na isang tao, either ito is pamilyado or nagkaroon or may relasyon. Ako nakikita dito. Pero mag-ingat ka sa kanya kasi doble kara ito. Mapapaamo ka nitong tao na to. Ibibigay niya sa iyo talaga ang lahat ng nanaisin mo. Talaga mararamdaman mo yung pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya. Dito sa tao na to. Pero darating yung time, malalaman mo na hindi ka nag-iisa sa buhay niya. Or maybe this is you. Mag-ingat ka. And you need to put boundaries. Kung ikaw naman is nagkahiwalay kayo, kasi wala na yung love. Kung titingnan ko dito, naging patient yung isa. Kumbaga, naghintay pa yung isa. Kumbaga, nagsakripisyo ang isa sa inyo pagdating dito sa love na to. Kahit na isa sa inyo is may family, may anak, or may karelasyon na iba. Pinahalaga at minahal mo itong tao na to. Ay, naging tanga lang tayo. Napaamo ka rin ito no? Pero nagkaroon ng mga regret, failure situation. Yun ang nakikita ko dito. Itong naging hot and cold, itong relationship na to, parang under sa point na babalik, hiwalay, away, hiwalay, babalik, hiwalay. Pwedeng ganon. Sa iba, no? Sa nakikita ko sa ito. Ate, babalik ba siya? Saan pa bumalik to? Oh my God. May babae Or may babae. Ay, shame. Babae. At ano to? Marami to naging karelasyon o marami siyang karelasyon? Naku po. Ako sa'yo. It's up to you. Pero ito, sinungaling to. As in, maraming lihim. Napaka. Or baka naman ikaw to. Paiba-iba. Or siya paiba-iba. Ingat ka na lang kasi para sa kanya, ganun. Parang yun ang nagiging niya sandalang lakas. Yung connection sa iba. Sana hindi nyo to sana hindi ikaw ito or hindi yung karelasyon nyo sa mga nagkahiwalay. Kung babalik siya, hindi ko alam. Hindi pa daw niya alam. Pero meron pa siyang dalawang kompromiso. May dalawa pa siyang tao na kompromiso. Babae man yan o lalaki. Yun ang nakita ko ito. Kung kayo naman is in a relationship. Kung kayo is in a relationship, hoping hindi nyo to energy. Siguro nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan. Maybe. O kaya naman nahandoon yung point na kung nakita kayo tapos aalis uli siya, 'di ba? Pwedeng nandoon talaga yung lungkot. Sa nakita ko dito.
yun sa iba sa inyo. You try to make it balance itong relationship na to, kayong dalawa, and then palagi na, isa sa inyo palagi naghihintay. Isa sa inyo talaga nagsasakripisyo pagdating sa pagmamahal na ito. Ate, mahal ba niya ako? Dito kasi sa sitwasyon na to, nagiging madrama yung situation. Hindi ko alam why, pero there's a dramatic situation. Pwedeng isa sa inyo napakamadrama ng buhay. Pwedeng ikaw or siya medyo madrama yung buhay. Pwede rin na may mga family at anak na ang isa sa inyo. Pero ang nakikita ko dito is, I don't know why kung sino yung buntis. Either family member niya yon o ikaw family member mo or karelasyon niya. Yun ang nakikita ko dito. Or kakilala. Isa sa inyo. Kung may third party dito ha, pero kung wala naman, nandun yung pagmamahal. Kasi may mga bata rin ako nakita, nandun yung pagmamahal at pag-aaruga sa sitwasyon. May dalawang bata ako nakikita. Hindi ko alam kung sino yung dalawang bata. Baka anak ng isa sa inyo or anak mo. Yun ang nakikita ko dito. Pero hindi ko lang maintindihan kasi yung sa may mga third party talaga, sa mga walang third party, okay naman. Sa may mga third party, meron pagsisinungaling. Kasi kung titignan ko dito, hindi lang ikaw kausap niya. May iba pa siyang kausap. May iba pa siyang ka-bonding or katagpuan. Baka isa doon mabuntis o buntis. Tingnan natin, mami. Mag-ano ka, trust ka sa intuition mo. Kung alam mo naman na wala, kasi nandito naman si Temperance, no? Yun lang, ma-sacrifice lang talaga yung isa sa inyo. Pagdating what comes sa love, yun lang. Ang hindi ko lang alam, malungkutin yung isa sa inyo. Or nakakaramdam siya ng sadness or lungkot o depression. Maybe moody, ganyan. Maaari nagiging moody ang isa sa inyo. Money. Wala, ano yun? Merong iba sa inyo is may, ano ba tong card mo? Financial problem, ari ko. Sumakit yung kamay ko. Okay, when it comes sa money mo this week, maaring may tao na kokonek sa'yo na isang bata or ikaw ang kokonek sa kanya sa batang to, sa mas bata sa'yo. Maaring may sasabihin sa sa'yo, Ma! Pa! Baka naman. Ganon. O kaya naman ikaw mismo magkukusa. Or maybe you're thinking about something na, regalo ko kaya to, bigyan ko kaya to. Nahadon ka sa point na iyon. No? Magkakaroon ng mga dealing or magkakaroon ng mga partnership pagdating sa na related ang money or may mga kausap ka na or pwede sa karelasyon mo, ganyan, or someone who's connected sa iyo, no? Kaso mag-ingat ka lang kasi dito sa sitwasyon is yung may tao na magkakaroon kayo ng connection related sa pera na may bad intention sa iyo. Siguro naman kung anak mo siya o pamangkin mo siya o kapatid mo siya o karelasyon mo, alam mo naman siguro na 'yon, 'di ba? Pero you need to trust your intuition. Paano kung hindi mo siya kaano-ano pero nagkaroon kayo ng dealing? 'Di ba? Nagkaroon kayo ng usapan na connected ang money. O, 'di ba? O, patay ka. Naloko na. Kasi dito sa sitwasyon, may pagbabackstab. May pangloloko. Baka pagsisihan mo. Mag-ingat ka na lang dito. May pag-rock bottom din kasi ako nakikita dito. Ingat na lang kayo, no? Baka maging problema mo talaga yun. Iwasin nyo, sumasakit ulo nyo, paa nyo. Advice. Mag-ingat ka sa mga kausap mo. O, tingnan mo, lumabas na naman si Devil. May ano, no? Iba sa inyo may papasok na pera. Hindi ko alam kung ikaw or someone, may nakikita ako na taong gumagamit. Alam mo na yun, kung ano yung ginagamit niya. Depende, pwedeng damo, pwedeng tusok, pwedeng
yun, may gumagamit. Sana hindi ikaw. Siguro kilala mo na yun. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is, huwag ka daw susuko sa hamon ng buhay. Yun ang sinasabi dito. Magtiyaga at magpursige ka lang sa buhay mo. And then, syempre, kailangan mo ipaglaban yung gusto mo. Kumbaga, sinasabi dito na kailangan mo rin mag-aksyon. Kailangan mo mag-aksyon, kailangan mo ipaglaban yung mga gusto mo. Kung may mga bagay na na kailangan ng talagang bitiwan o kailangan ng abandonahin o kailangan baguhin, i-transform. Gawin mo kung makakagood para sa iyo yun, no? Sa sinasabi, start a new beginning into your life, wag mo kakalimutan yung sarili mo na mahalin, pahalagahan ang sinasabi dito. And you need to save money rin. Marami opportunity na darating sa iyo, pero marami ring tukso o mga challenge talaga na parating sa inyo. So, nakikita ko dito. Mag-isip ka daw, pag-isipan mo daw palagi in advance yung mga bagay na gagawin mo this time. Salita, pera, layunin, plano, ganyan. No? You need to be very careful sa mga tao na malapit sa iyo or nakakasalamuha or nakakabanding mo. Yun ang sabi dito. Mas maganda yung may awareness ka rin talaga everyday, ano? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Iba sa inyo, ano kayo? Either may mga bagong trabaho, ganyan, papasok ka sa mga bagong trabaho, or pwedeng pa umaga ka, mapupunta ka sa panggabi, pantanghali, o kaya isang linggo kang panggabi, isang linggo kang resting, or isang linggo kang, yan, may mga, or isang linggo kang pang umaga, tanghali, mga ganun. Or mapupunta ka sa section 1, section 2, section 3, yan, malilipat ka ng play, ng ano, basyo. Tagalog. Basta yun, ba, section 1 ka, napunta ka sa 2, napunta ka sa 3, gano'n. Arigatou namaste, God bless.